Hello guys! Hello po sa mga kapwa CKD patient ko dyan. And sa mga for dialysis na. Ayan, may mga pasyente na ayaw pa rin mag-dialysis kasi natatakot sila na mag-dialysis kasi marami ang naniniwala doon sa kasabihan, sa mga nagsasabi na once na dialysis ka na, for dialysis ka na at nagda-dialysis ka na ay sabi nila ay iiksi na daw yung buhay mo. Ayun, maling paniniwala po yun guys. Kasi yung dialysis po ay yun ang magiging dugtong buhay natin. Kaya wag po matigas ang ulo natin. Kaya baka lalo lumala yung sitwasyon at lalo ka lang ding mahihirapan. Makinig tayo sa ating mga doktor. And syempre, disiplina sa sarili ang kailangan natin. Yun ang importante dyan. Disiplinahin mo yung sarili mo para aralin mo. Kasi ganun ang ginawa ko. Nung unang mga buwan, yung unang buwan na diagnose ako kasi totoo lang, bata pa naman ako eh. I was 33 years old po nung na-diagnose ako na for dialysis. And talaga namang sa sobrang stress ko kasi hindi ko matanggap sa sarili ko na magda-dialysis na ako. So ayun, 1 week siguro akong hindi nag-dialysis. Ayun, in denial ako sa sakit ko kasi talagang ang hirap talagang tanggapin kasi sa totoo lang hindi po biro ang gastos dito kapag dialysis patients ka, hindi biro ang gastusin kasi ako po ay 2 times a week nagda-dialysis kaya hanggang ngayon talaga naman ang kautangan namin sobra. Minsan sobrang stress po. Pero kailangan patuloy na lumaban kasi may 4 po akong anak. Hindi naman dumating doon sa point na kasi marami po akong nababasa sa totoo lang na once na malaman nila na for dialysis na sila ay parang guguho na yung mundo, wala nang saysay ang buhay. Mali po. Kapag tuloy-tuloy po ang dialysis nyo at yung disiplina sa sarili nyo, babalik din po ang lakas nyo. Babalik lang din yung natural na buhay mo na nandyan na yung dialysis, kumbaga maintenance na kasama na sa buhay natin yun. Kumain ka, magpalakas ka ng katawan. Ayan. Ako naman talagang syempre gumawa ako ng mga dahilan, yung pamilya ko, yung mga anak ko kasi kailangan nila ako. Mga bata pa po sila. So kaya patuloy akong lumalaban. Minsan may mga times talaga na stress tayo pero syempre laban lang. Kaya ayan, acceptance yan. Ang una mong gagawin talaga, acceptance. Mag-pray ka, i-accept mo sa sarili mo na eto na, may sakit na tayo na ganito. Aralin mo yung sarili mo, yung mga hindi mo dapat kainin. Ayan. Kasi i-base mo siya doon sa laboratories mo kung ano yung mga dapat mong kainin, yung mga dapat mong bawasan. Ayun. And syempre, ako talaga ang inaano ko is diet talaga ako sa tubig. Ayun. Sobrang may times na napapasobra naman ako pero ang ginagawa ko is yung egg whites. Yan po. Kumakain ako ng marami kasi para hindi tayo mamanas. Ayan. Ganun lang. Manood po kayo ng mga at may mga kapwa tayo
pasyente, yung mga talagang tumatagal, ayan, mga nagbibigay sila ng advice, and ginagaya ko po yung kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya eto, talagang araw-araw patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya wag po kayong maniniwala doon sa kasabihan na yung mga nagja-judge na ang kapag nagdialysis ka na mamamatay ka na. Hindi po. Marami pong nagdadialysis ngayon ang meron pong mga nagdadialysis na umaabot na ng taon, 21 years, 16 years. May mga kasamahan po ako na dialysis na for 14 and 12 years, and ganun. Disiplina sa sarili lang po ang kailangan natin. And hello, sana na-motivate ko po kayo sa video na ito, and patuloy lang po kayong lumaban. Ayan, sama-sama po tayo. Labanan natin ang sakit na ito. Huwag po tayong magpapatalo. Pasasaan ba't mananalo din tayo sa sakit na to. And bye-bye po. Goodbye.